10 bagay na iniiwasan ng mga matatalinong tao. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 bagay na iniiwasan ng mga matatalinong tao upang maging mas produktibo, masaya, at matagumpay. Bakit nga ba mahalaga ang pag-iwas sa mga negatibong tao? Paano nakakatulong ang tamang pamamahala ng oras at kalusugan sa ating tagumpay? At bakit kritikal ang pagkakaroon ng malinaw na plano? Samahan ninyo kami at tuklasin ang mga sikreto ng mga matatalinong tao at kung paano natin maisasama ang mga prinsipyo at gawin na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Tara na't magsimula at magpatuloy sa landas ng pag-unlad at tagumpay. Please pa-like, share, at subscribe naman kung magustuhan mo itong video. Salamat! Number 1. Procrastination. Ang mga matatalinong tao ay nauunawaan na ang procrastination ay nagiging hadlang sa tagumpay. Alam nilang ang pagkilos ay susi sa pag-unlad at pag-abot sa kanilang mga layunin. Ang procrastination nagpapabagal ng progreso at naglilimita sa mga oportunidad. Sa halip na mag-aksaya ng oras, ang mga matatalinong tao ay ginagamit ang kanilang panahon sa produktibong mga gawain. Imbis na magbabad sa social media ng walang patutunguhan, naglalaan sila ng oras sa pag-aaral ng bagong kasanayan o pagdalo sa mga workshop para mapaunlad ang kanilang karera. Number 2. Pakikihalubilo sa mga negatibong tao. Alam ng mga matatalinong tao na ang pakikihalubilo sa mga negatibong tao ay maaaring magdala ng stress at pagkapagod, pati na rin ng negatibong pananaw sa buhay. Ang negatibong enerhiya ay madaling makahawa, at ang patuloy na pagdinig sa negatibong mga opinyon ay maaaring makaapekto sa sariling pananaw at desisyon. Kung may kaibigan silang laging nagrereklamo at hindi nagbibigay ng solusyon, pinipili nilang bawasan ang oras na kasama ito at maghanap ng mga positibong tao na makakapagbigay ng inspirasyon. Number 3. Pagpapabeya sa kalusugan. Alam nilang ang magandang kalusugan ay pundasyon ng produktibong buhay. Hindi nila isinasantabi ang kanilang pisikal at mental na kalusugan. Ang pagpapabeya sa kalusugan ay maaaring magdulot ng sakit at hamina ang kakayahan na magtrabaho at mag-isip ng malinaw. Regular silang nag-eehersisyo, kumakain ng masustansyang pagkain, at naglalaan ng oras para sa pagpapahinga. Number 4. Pagkakaroon ng makitid na kaisipan. Ang mga matatalinong tao ay bukas sa iba't ibang pananaw at ideya. Alam nilang ang pagkatuto ay isang tuloy-tuloy na proseso. Ang pagiging bukas sa bagong kaalaman at iba't ibang pananaw ay nagpapalawak ng pag-unawa at kakayahang mag-isip ng malawak. Pinipili nilang magbasa ng mga libro sa iba't ibang paksa at makinig sa mga tao mula sa iba't ibang larangan upang mapalawak ang kanilang kaalaman. Number 5. Pag-aksaya ng oras sa walang kabuluhan. Mahalaga ang oras para sa mga matatalinong tao. Alam nila ang kahalagahan ng bawat sandali at paano ito gamitin ng epektibo. Ang hindi pag-prioritize ng mga importanteng gawain ay nagdudulot ng pagkaantala sa pag-abot ng mga layunin. Sa halip na magbabad sa panonood ng TV shows, naglalaan sila ng oras para sa personal development tulad ng pagkuha ng online courses o pagbasa ng educational materials. Number 6. Pagiging walang plano. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano at layunin ay nagbibigay ng direksyon at motivation. Ang walang plano ay nagdudulot ng kalituhan at walang katapusang pag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhan. Ang mga matatalinong tao ay gumagawa sila ng daily, weekly, at monthly goals at sinusubaybayan ang kanilang progress para masigurong nasa tamang landas sila. Number 7. Pagiging emosyonal sa paggawa ng desisyon. Nauunawaan nila na ang mga emosyon ay maaaring magdulot ng di makatwirang desisyon. Ang paggawa ng desisyon base sa emosyon ay kadalasang nagdudulot ng maling hakbang at pagsisisi sa huli. Sa halip na magdesisyon agad kapag galit o malungkot, binibigyan nila ng oras ang kanilang sarili na magpahinga at mag-isip ng mahinahon bago gumawa ng aksyon. Number 8. Pakikipagtalo sa walang kabuluhan. Alam nilang hindi lahat ng argumento ay dapat patulan, lalo na kung hindi ito makakatulong o may masamang idudulot. Ang pakikipagtalo sa walang kabuluhan ay pag-aaksaya ng oras at enerhiya na maaaring magamit sa mas produktibong bagay. Sa halip na makipagtalo sa mga trolls sa social media, pinipili nilang manahimik o maglaan ng oras sa mga diskusyon na makabuluhan at nagbibigay ng bagong kaalaman. Number 9. Pagiging walang disiplina sa pananalapi. Nauunawaan ng mga matatalinong tao ang kahalagahan ng tamang pamamahala ng pera. Ang disiplina sa pananalapi ay mahalaga para sa pangmatagalang seguridad. Ang hindi wastong paggastos at hindi pag-iipon ay maaaring magdulot ng pinansyal na problema sa hinaharap. Pinipili nilang maglaan ng bahagi ng kanilang kita para sa ipon at investments kaysa gumastos sa mga luho na walang pangmatagalang halaga. Number 10. Pagpapatuloy sa mga hindi produktibong gawain. Ang mga matatalinong tao ay marunong mag-prioritize ng kanilang mga gawain base sa kahalagahan at epekto nito sa kanilang mga layunin. Ang patuloy na paggawa ng mga hindi produktibong gawain ay
nagdudulot ng pagkaantala sa pag-abot ng mga layunin. Kung napansin nilang hindi epektibo ang isang diskarte sa trabaho, agad nilang ini-evaluate at binabago ito para mas maging produktibo. Salamat sa panunood.